mapapanggit ang salitang art, maraming pumapasok sa isip natin. Karaniwan sa mga ito ay malikhain, makulay, maganda, innovative, form of expression, at karaniwan na inuugnay natin to sa mga positibong salita. Ngunit sa oras na idagdag natin ang salitang courses or kurso dito, maraming nag-iibang tingin dito. Makikita natin ang mga nagsisitaasan na kilay kasabay ng tanong na kurso ba yan? Kailan ba yan pag-aralan? Or ano magiging trabaho mo dyan? Sa mata ng maraming tao o karaniwang tao, ang art course ay isang kursong pangmayaman dahil walang pera sa art. Sa mata naman ng karaniwang estudyante, ito ay magandang course dahil walang math dito. Ngunit, para sa mga tao na parte ng industriya ng sining, ano nga ba para sa kanila ang art? At ano ang art courses? Bale, ito yung mga, para sa akin, ang mga advantages sa pagiging art student. Unang-una, pinahawakan mo ang sarili mong oras. Kasi sa panahon ngayon, mas pinipili ng mga company ang mga part-timers na hina-hire nila kasi ito ay mas mura kumpara sa pagiging full-timer. Tapos sumunod naman, ayon sa Future Work Skills 2020, magkakaroon ng isang kategorya sa mga nagtatrabaho at ito yun ay isang new media ecology. Ang ibig sabihin nito na mas kailangan ng mga kumpanya ng isang advertising department, kailangan ng graphic designer, illustrator, at kahit anong empleyado na marunong sa digital arts. Tapos sumusunod, ang pinaka-importante, ang nililikha mong obra maestra ay mabubuhay magpakailanman. So kahit wala ka na sa mundo, nandyan lang yan habang buhay. At mas lalong magmamahal ang ginawa mo. Tapos sumunod, ang isa rin sa mga importante na mga bagay para sa isang artist ay yung tipong ang iyong imahinasyon ay isa sa iyong limitasyon. Yun lang naman. The advantages of being an art student is that people will always need us. Kahit ano man sabihin nila, maliit nila tayo. Parang kailangan talaga nila tayo kasi entertainment, I believe that entertainment in this generation it's like a necessity na. So, and entertainment revolves around artists. So, yun, kaya advantage siya kasi we as art students right now, we are the next generation of artists to bring about entertainment and art in general to the people. So, yun yung advantage. So advantages of being a film student. So, meron siyang advantages na experience, connections, tsaka adventures. Experience kasi lahat ng natutunan mo sa shoot mo, meron kang matutunan, ganun, or meron kang nalaman na bago. Connections kasi kunwari may kailangan mo ng PD, kailangan mo ng director, kailangan mo ng ganun. Syempre, sa dati mong pinagpuntahan na shoot or pinag-PA-an na shoot, yun yung unang kakausapin mo for connections, right? Tapos, adventures kasi usually ang shoot kung saan-saan talaga napupunta. Like, minsan, hindi mo alam na yung shoot na pupuntahan mo pala is in another place. Not in Manila or not here in the Philippines. Tapos, ayun, maggulat ka na lang na yun, all expenses paid, ganon. So, ayun, yun yung advantages of being a film student. Yung sa art kasi,
Most ng mga advantage niya is pagdating sa komunikasyon. Kasi yung sining, hindi lang siya hindi lang siya limitado sa mga tinitingnan na natin. Sa pamagitan ng sining, nakipag-communicate tayo sa ibang tao. And madalas, mas epektibo pa ito kaysa pagsasalita. Kasi yung ibang tao, hindi naman talaga sila nakikinig eh. Kailangan pa nila ng mga visual aid para maintindihan ng mga bagay-bagay. At parang para sa akin, yun ang pinaka-importanting advantage pagdating sa sining. So, bale, ito naman ang mga disadvantages ng pagiging art student or artist. Unang-una sa lahat, di maintindihan ng mga tao kung bakit ang isang painting o isang obra na may isang tuldok lang sa gitna ay nagkakahalagang 1,000,000. Di nila yung maintindihan kasi meron tayong mga art movies na tinatawag na Dadaism, Expressionism na tumataliwas sa mga arts na nakikita natin. Tapos sumusunod, kung nandito ka sa Pilipinas, isang developing country, mas mababa ang sweldo ng mga artists kumpara sa abroad. Kaya napakarami sa amin ay mas gusto pang magtrabaho sa US, sa UK, sa Europe, sa Japan kasi mas mataas ang sweldo. Tapos, kung nandito ka rin sa Pilipinas, isa sa mga problema, yung gobyerno natin, mas hindi nila pinagtutunan pansin ang sining at ang kultura. Kasi tingnan mo naman sa MMFF, yung mga pelikula doon, alam mo na kung anong klaseng quality ang makikita mo, di ba? Tapos, ang sumunod naman, sa Pilipinas kasi, mas hindi nila na-appreciate ang art, yung mga Filipinos. Kasi, first and foremost, developing country, marami pang mahihirap. So, tendency, ang mga tao dito, mas pipiliin nila maghanap ng pagkain sa kanilang lamesa para makakain kaysa naman bumili ng mga obra maestra ng mga tanyag na artist, di ba? Kaya yung mga arts ay mas na underappreciated sa bansang ito. Yan lang naman. At meron pa pala ako kahapon. Isa sa mga disadvantage yung plagiarism. Kasi pag nag-post ka sa Facebook ng mga yung ginawa, tendency baka ibang tao kung copy-paste lang ang gawin, hindi ka man lang i-acknowledge. Diba? May bayad yun actually. So, yun lang naman. Ang disadvantage, I think that disadvantage talaga is minamaliit nila tayo. Tingin kasi nila na madali lang ginagawa natin, na simple lang, na sobrang, maliit lang talaga. Pero, hindi nila alam na sa brainstorm pa lang, sa ideas pa lang, sa atin na yun. Yun yung disadvantage. So, ang disadvantages namin. So, actually, money talaga. Money and, money. Kasi sa totoo lang, if wala kang projects, wala kang money. I mean, wala kang kita. Pero pag may projects ka, syempre, lalo na pag big time, meron kang kita. Pero as of now, na habang fresh pa yung yung ibang film students or yung ibang art students, ayun, ang hirap kumuha ng projects, ang hirap kumuha ng, yung mga kailangan namin gawin para mapagtrabuhan. Tsaka, ang dami kasi nagsasabi na parang, bakit ganun? Ang dali-dali naman gawin yan, pero ang mahal-mahal ng pinapabayad niyo sa amin. But, kayo gumawa nun, di ba? Hirap-hirap gawin yun. Kala niyo naman ang mahal-mahal ng tuition fee namin sa school, tapos sabihin niyo na within 5 minutes or a few days nagawa na namin, tapos kaya niyo naman gawin yan parang grabe naman, di ba? So, ayun, yun ang disadvantages ng being a film student. Yung hindi lang kagandahan pagdating sa industriya ng sining, kadalasan, hindi siya binibigyan ng importansya. So, yung nangyayari doon, ang mga tao na nandun sa industriya na yun, hindi nila nakukuha yung mga kailangan nilang mga resources. Tulad ng matinong sweldo or enough media coverage, mga ganong bagay. Kasi kalimitan,
halos ang dami mga tao na hindi nakakaintindi na importante ang sining pagdating sa araw-araw nila na buhay. Kailangan natin yun para panggalhin at para paliwanag sa mga tao kung ano ba talaga yung kultura natin. Yun nga. So, hindi naman naiintindihan ng mga tao yung importansya nito, hindi umuunlad yung industriya natin. So, a disadvantage that I've encountered when it comes to having an art course is that it takes time for it to become profitable. Unlike other courses or other businesses and careers, they have a steady salary. So, art is mostly project-based, and you need to know the right connections to know where your art will be fully appreciated, and that it'll go to the right places. Also, you need to know the right people and have good reputation so that when your art is fully appreciated and it'll spread to the right people. Yung hindi lang kagandahan pagdating sa industriya ng sine, kadalasan, hindi siya binibigyan ng importansya. So, yung nangyayari doon, ang mga tao na nandun sa industriya na yun, hindi nila nakukuha yung mga kailangan nilang mga resources. Tulad ng matinong sweldo or enough media coverage, mga ganong bagay. Kasi kalimitan, halos ang dami mga tao na hindi nakakaintindi na importante ang sining pagdating sa araw-araw nila na buhay. Kailangan natin yun para panggalhin at para paliwanag sa mga tao kung ano ba talaga yung kultura natin. Yun nga. So, hindi naman naiintindihan ng mga tao yung importansya nito, hindi umuunlad yung industriya natin. Okay, so I chose an art course, or I'm an art student right now because I really don't imagine myself working in an office with paperworks, stack of paperworks and a computer. Because I really enjoy communication with people, meeting new people, and my course right now is arts management, so my job is really to meet new people, more connections. That's why I chose arts management. And also, art really interests me because art is innovative and it's a growing industry. So that's why I chose arts. Pinili ko ang arts management kasi naman bago niyan, kumuha ako ng fine arts for mga 4 years or so. And napansin ko na ang dami-dami naman mga fine artists. So, bakit pa kailangan dagdagan ng isa pa? Eh, nalaman ko na lang na kahit ang daming mga nagpa-practice ng fine arts at saka kung ano dyan mga course na related sa art, eh, hindi pa rin umuunlad yung industriya ng sining. Especially kung saan ako galing, kasi galing ako ng Davao. And doon, yung kulang na kulang talaga ay yung mga nag-aral ng arts management. Walang nagmamanage sa mga talent, tsaka kung ano-ano meron sa mga fine artists doon. Parang kung ano na lang makuha nilang presyo sa artwork nila, binibigay nila kahit kanino. At minsan, yung nangyayari niyan is hindi naman sila nare-recognize. And most of them na kumuha ng fine arts, di ko nga nakikita sa mga
kahit ang galing-galing nila, di ko na sila nakikita sa mga TV or whatever. Mga years later, nakikita ko na lang sila doon sa tabi-tabi lang, selling peanuts instead of making art. And parang nakakalungkot naman. So, umalis na ako sa fine arts at pumunta ako ng Manila para kunin yung arts management. Para naman, pagkatapos nito, babalik na lang ako Davao at matutulungan ko sila. So, yun yung rason kung bakit ko pinili ang arts management. Sa impluensya naman, yung art kasi, parang binigyan ako ng art ng pagkakataon para i-express ang aking sarili. Ang problema lang doon, kahit na-express ko sarili ko, hindi naman naiintindihan ng ibang tao. Yung lagi na lang nakikita, parang naglalaro lang ako. Para sa kanila, wala talagang makukuha pagdating sa art. Maganda lang siya tingnan, pero wala naman siyang value para sa kanila. Kaya, ayun, pinursu ko pa rin, and hanggang naabot na ako dito. So, most ng mga influensya ko mga negatibong bagay sa buhay ko. Bakit nga ba may mga tao na binubuhos pa rin ang kanilang pagod sa sining kahit maraming nagsasabi sa kanilang walang patutunguhan nito? Dahil isang karera ang sining, isang karera na hinihimok sa pamamagitan ng damdamin. Kaya siguro, marami nang nananatili sa industriya ng art dahil napamahal na sila sa art. Napakalawak at napakaganda ng industriya ng sining para iwan ito. Marami kang pwedeng gawin, marami kang pwedeng makita, at marami kang pwedeng matutunan. Explore, expose, experience, ika nga nila. At malaki ang epekto nito sa pagkatao mo, sa karanasan, at pati na din sa paniniwala mo. Makapangyarihan ng sining. Napaka-importante nito upang mapaunlad ang kultura sa ating bansa. Kaya siguro marami pa ring nagpapatuloy na mahalin ng sining ay dahil sa impluwensya na nadudulot nito sa maraming tao. Ang siyensya ay naririto para suportahan at sustentuhan ang ating pamumuhay, ngunit naniniwala ako na hindi ito ang rason kung bakit tayo nabubuhay. Marami sa atin ang naniniwala sa kasabihan na if you do what you love, you'll never work a day in your life. Passion, tiwala at paninindigan. Para umasenso ka sa sining ay dapat maging matyaga ka. Dahil pagkaraan ng panahon na nagtyaga kang mahalin ito, babalik rin sa'yo lahat ng pinaghirapan mo. Mahalin mo ang sining at ibabalik rin ng sining ang pagmamahal na ito.